Namangha siya sa kanila. Mapagpalang araw ng linggo mga kapanalig. 14 na linggo na po ng karaniwang panahon. At ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Pumunta si Jesus sa kanyang bayan kasama ang kanyang mga alagad. Nang sumapit ang araw ng pahinga, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Namangha silang lahat at nagsabi, "Ano't nangyayari sa kanya ang lahat ng ito? Saan kaya galing ang karunungang ito na ipinagkaloob sa kanya? At saan din kaya galing ang mga himalang ito na nagagawa ng kanyang mga kamay? Hindi ba't siya ang karpintero, ang anak ni Maria at kapatid ni Jaime, Jose, Simon at Judas? Hindi ba't narito sa piling natin ang lahat niyang kapatid na babae?" At bulag sila tungkol sa kanya. Sinabi naman sa kanila ni Jesus, Sa kanyang sariling bayan lamang, sa sariling kamag-anakan, at sambahayan hinahamak ang isang propeta. at wala siyang ginawang himala roon. Ilang may sakit lamang ang pinagaling niya sa pagpapatong ng kamay, at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Naranasan mo na bang hindi paniwalaan ng mga taong pinakamalapit sa'yo? Masakit, di ba? Sila nga itong dapat unang sumuporta, tapos kukontrahin ka at minsan ilalaglag ka pa sa iba. Parang ganito ang nangyari kay Jesus sa mabuting balita ngayon. Bumalik siya sa kanyang bayan, pero malamig ang kanilang naging pagtanggap. Ang mga tao ay nagdududa at hindi naniniwala. Dahil dito hindi siya masyadong nakagawa ng milagro doon. Pero di ba dapat baliktad? Siguro kung ako si Jesus at may mga ayaw maniwala sa akin, baka agad-agad akong nagpamalas ng aking kapangyarihan. Milagro dito, pagpapagaling doon, parang jacket lang sa game show. Bigyan lahat. Tingnan ko lang kung may magduda pa. Pero hindi ganon si Jesus. Totoo. Gusto ni Jesus na tayo ay maniwala sa Kanya. Pero hindi niya ito nais bilhin gamit ang Kanyang biyaya at kapangyarihan. Dahil magiging mababaw ang ating pananampalataya at baluktot ang dahilan ng ating pagsunod. Pero di ba, gaya noon hanggang ngayon, maraming ganito. Nakakaalala sa Diyos, nagdarasal at nagsisimba, dahil naghahangad makaskor ng mga milagro at sagot sa panalangin. Oo, magandang lumalapit at kumakapit pa rin sila sa Diyos, pero sana dinggin nila ang paanyaya ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, ang habol sa atin ng Diyos ay relasyon. At sa loob ng isang mapagmahal at tapat na ugnayan sa pagitan ng Diyos at tao, lubos na nagbubunga ang pananampalataya. Ang nais ni Jesus, disipulo, hindi fans. Ang hangad niya ay turuan tayong magmahal at mamuhay ng tama ayon sa halimbawa niya. Dahil ito ang susi sa lahat ng panalangin at pati na sa mga pagsubok na ating haharapin sa buhay. Gaya ng sa mabuting balita, palaging dumarating si Jesus sa iyong puso at buhay. Paano mo siya tatanggapin at susundin ngayong araw? Mga kapanalig, support our Paulines mission. Subscribe, like, and follow Paulines on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas, sa tuwin ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid
na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.